Hello guys! Hello. This is for Virgo. Virgo, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Virgo kung anong messages, vibration, sabay energy sa 2026. What to expect para sa lahat ng Virgo. Hatiin natin Virgo sa two parts. First half of 2026, what to expect, and second half, what to expect. Okay. Alright. Okay, Virgo. January, 7 of Pentacles. February, March. April, May, and June. Alright. Okay. So, yung first card mo dito is January. Okay, January, 7 of Pentacles. Sinasabi ng January card na to na posibleng meron kang hinihintay na January. It's either you're waiting for a promotion, you're waiting for a lump sum of money. So, pwedeng January is the end of your contract. Like, halimbawa, kung hindi ka pa naman permanent, pwedeng 6 months contract lang. So, January, you're waiting na matanggap yung notice from the HR kung continuous ba yung trabaho mo. So, pwedeng ikaw ay nag-aantay ng pera, if it's lump sum, if it's back pay, kung ikaw ay na-terminate or natapos ka na sa 6 months contract mo. So, 7 of Pentacles, you're waiting. You're waiting for money. You're waiting for, like, pwedeng nag-a-apply ka ng trabaho sa iba. Okay? Pwedeng nag-a-apply ka, pwedeng na-terminate ka, or nag-resign ka. Nag-aantay ka ngayon ng sagot ng mga companies na ina-applyan mo. Alright, next card natin is February, 3 of Cups. Pagdating ng February, possible ka na may i-celebrate. This is Valentine's Day, so posibleng there's a celebration of love, celebration of success, celebration of health, or anything na posible sa pagdating ng February. So, Hearts month siya, so marami kang pwedeng i-celebrate ngayong February. Pagdating ng March, kung wala ka pang trabaho since January, February, March, pagdating ng March, pwede kang mahirapan. Pwedeng mahirapan ka na maghanap ng trabaho kasi pwedeng magiging sobrang competitive yung mundo. Okay? Kasi January pa lang competitive na kasi ang daming unemployed. So, itong 5 of Wands, sinasabi ng Bera sa'yo na mag-iingat ka. You need to be careful, Virgo. Kasi pagdating ng March, pwede kang magkaroon ng kaaway, kadiskusyon, kasagutan. Physically, kung lalaki ka, pwedeng magkaroon ka ng kasuntukan. Or pwedeng, kung nagda-drive ka, mag-iingat ka kasi pwedeng magkaroon ng road rage na pwedeng involve ka. Yung 5 of Wands dito, there's so much misunderstanding. Okay? May mga like pamilya, kaibigan, kakilala, pwedeng mayroong mga mag-aaway-away gulo na involve ka. Okay, April, Magician. April, there's so much unexpected na pwedeng mangyari sa buhay mo. So, ibig sabihin yan, hindi pa natin alam. So, ibig sabihin, pagdating ng April, wala tayong idea kung anong mangyayari kasi unexpected nga. So, wala tayong malalaman ngayong April. Okay, pag May naman, the star, sinasabi ng barahan na to na pagdating ng May, punong-puno ka ng motivation, punong-puno ka ng inspiration, motivation, drive, energy, strength para sa pangarap mo. So, parang super dreamy ka ngayong May. So, napaka-positive ng outlook mo sa buhay, ng mindset mo, and handang-handa ka dito na kunin or gawin kung ano yung pwedeng maging rason para sa fulfillment ng iyong mga dreams and wishes. 8 of Pentacles. Pagdating ng June, so
Like for example, January, February, March, wala kang trabaho. Tapos pagdating ng April, isang unexpected na job offer ang posibleng i-offer sa'yo, which is pagdating ng May, mararamdaman mo na this job or this financial success is your dream. So, pagdating ng June, nakikita natin na sobrang busy ka sa trabaho. Ano man yan na pinagkakabalahan mo, if it's business, if it's job, career, busy ka. Sobrang workaholic ka. Okay. So, let's check. Alright, Virgo. Okay, July, August, September, October, November, December. Okay, Virgo. Sinasabi ng baraso dito, Virgo, na there's a 7 of Wands sa July. So, nakikita ko sa'yo dito na kung bago kang pasok sa trabaho ng June, pagdating ng July, you're surviving, you're thriving. Yung parang kailangan mong, halimbawa, pag nagkaroon ka ng trabaho ng June, tapos pagdating ng July, tinatamad ka na. Or pwedeng hindi ka na naman masaya sa trabaho mo. So, sinasabi ng 7 of Wands na to na ipaglaban mo daw ng July kung ano man ang dapat mong ilaban. Kailangan mong proteksyonan kung ano itong dapat proteksyonan mo. Okay, pagdating ng August, sigurong mawawalan ka na naman ng trabaho. So, pagdating ng August, posibleng yon, there's a distraction, pwedeng ma-lay off ka na naman, ma-terminate ka, mawalan ka ng trabaho, 2 buwan ka lang nagtrabaho, or 3 buwan. May mga relationship dito na pwedeng masira pagdating ng August. So, this August is, alam nyo, yung August is ghost month. So, talagang maraming mga possible na mangyayari sa mundo, especially sa'yo. And, sinasabi ng baraso dito na pagdating ng August, maraming temptation, distractions na pwedeng magdala sa'yo ng delays. And 4 of Swords, pagdating naman ng September, since it's your birthday month, nakikita ko sir dito na meron dito na Virgo na makakapag-desisyon kayo na magpahinga. Pwede halimbawa kung wala kang trabaho for almost 3 months or 2 months, pwedeng continuous siya. So, like, pagod na pagod ka, so kailangan mong magpahinga, kailangan mong unahin yung sarili mo, self-love, self-care, parang ganun. May mga Virgo ditong mag-spend time sa bahay nila, magmumukmok, parang ganun. Ay yung iba naman na Virgo, if you're single, pwedeng pagod na pagod ka na sa pakikipagrelasyon, kaya single ka, so you're enjoying to be a single, parang ganun. Pagdating naman ng October, medyo magkakaroon ka na naman ng anxiety and depression. Yung iba, pwedeng magkaroon ng anxiety and depression, or medyo magpo-procrastinate ka na naman, mag-hesitate ka na naman pagdating ng October. Pagdating ng November, there's an ending. So, may mga endings, is either endings ng relationship, pwedeng may pangarap ka na ililet go mo na. Pagdating yan ng November possible din na may kapamilya ka, is either it's your parents or siblings, or pwedeng grandmother, grandfather, na pwedeng magkasakit sila, and pwede silang diba, pwedeng after ng sickness, alam nyo na. So, there's so much things na pwedeng mangyari sa November sa'yo, Virgo. So, maraming matatapos. It's either mag-asawa maghihiwalay, boyfriend, girlfriend maghihiwalay. It's either contract matatapos na. It's either yung pangarap mo matatapos din. Maraming pwedeng mangyari dito na unexpected pagdating ng November. Okay? Pagdating ng December, Queen of Swords. So, since maraming nangyari sa'yo sa November, pagdating ng December, sobra-sobra kang magiging motivated. Kaya ilalaban ka na naman ulit. So, nakikita natin na
yung December mo, because of what happened sa nakaraang mga buwan, ay pagdating ng December, sobra-sobra kang hardworking, motivated naman para sa pag-start ng 2027. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!